Hi everyone! So welcome again to our YouTube channel. So this is Sir Onis Corner. At ngayon naman, pag-uusapan natin sa video ito ang tungkol sa random errors na mismo or specifically for random errors in chemical analysis. So in this video, we considered the sources of errors, the determination of their magnitudes, and their effects on computed results of the chemical analysis. So we also introduce the significant figures convention and illustrate its use in reporting analytical results. Sa mga susunod pang video in the series of random errors. So we all know that random errors are errors that never be totally eliminated and are often the major source of uncertainty in determination. And also, random errors are caused by many uncontrollable variables that accompany every measurement. Usually, most contributors to random errors cannot be positively identified. Even if we identify random error source, it is often impossible to measure them because most of the random errors are so small that they cannot be detected individually. So, ang possible pong measures ng random errors is kapag po nag-accumulate yung effect ng mga individual uncertainties na kinokos ng mga maliliit na random errors. So, however, causes and replicate results fluctuate around dun sa ating pinakang mean ang nagiging results ng random error. So, for the example po in the chemical analysis, let's consider this experiment called the Kjeldahl Kjeldahl method or the estimation of nitrogen by Kjeldahl method. So, ang Kjeldahl method po para sa mga ano po lang bago pa lang po sa method na ito po yung may tatlong process. So, this is the setup of the Kjeldahl method. So, meron po siyang tatlong stages. Ang objective po ng gantong experimental procedure is to estimate the percentage or amount of nitrogen in an organic or inorganic compound. So specifically sa food industry po ito ina-apply kasi nga po yung nitrogen content po, specifically yung mga protein-rich food, ang usually pinagagamitan ng Kjeldahl method. Okay? So the first po na step ng Kjeldahl method ay tinatawag na digestion. So dito po yung ating organic compound is ibo-boil with sulfuric acid. For example po, sa protein po kasi meron po tayong nitrogen, carbon, hydrogen, and oxygen. So, ititreat po siya with sulfuric acid at ibo-boil with a catalyst like copper sulfate and mercury. So, para po tumaas ang boiling point ng sulfuric acid, nilalagyan din po siya ng additional pang compound. At ang compound po ngayon ay potassium sulfate. Okay? So, when the protein or the organic compound that contains nitrogen ay treated with hydrochloric acid, ang magiging result po or product ng digestion process dito po pag binoil is ammonium sulfate. Okay? So this ammonium sulfate po or yung product po nung ano natin nung treatment with sulfuric acid ay mapupunta sa sunod na process. Ang tawag naman doon sa sunod na process ay distillation. So yung ammonium sulfate or let me write the ano ulit, the equation. The formula of ammonium sulfate. That is NH4. So open close parenthesis SO4 NH4, sorry, mali pala po yung ating parenthesis. So, bale po, ang magiging ano po, product nung sa unang ano po ay NH4, open close parenthesis, 2SO4. That is the ammonium sulfate po na dito naman po sa distillation siya dadalhin. Then, ito po yung ating solution na galing sa digestion here. Tapos dito naman siya dadalhin. Tapos ang tawag naman ay distillation, ihihit naman po siya and it will be treated with ano naman po, sodium hydroxide po. Okay? Then, after po matreat siya ng sodium hydroxide, dito po, binoil po siya, is maglalabas naman po siya ng product. Ang magiging product po niya is yung volatile na gas, which is the ammonia or NH3. Yung volatile na gas po, dadaan po dito, aakyat, then papasok po dito sa isang standard acid po. Usually po, ang ginagamit na acid dito sa baba para mag-combine po itong ammonia is the boric acid. Okay? So, pag po siya ay nag-react with boric acid, makaka-form po tayo ng ammonium borate. Then, yun pong ammonium borate na po yun ay
pupunta dito sa last na process, which is called the titration. Sa titration po, dito na po may estimate yung amount ng nitrogen content niya sa pamamagitan ng titration of that ammonium borate with hydrochloric acid of known concentration. Kasi po, pag nag-react po silang dalawa, yung acid po natin at saka itong ating conjugate base, ay magpo-form po sila ng product. And from that product, ma-estimate po yung amount ng ating nitrogen. Okay? So that is how it works. So madami pong process ang pinagdaanan. So that's why possible po magkameron tayo ng random errors with this process about sa estimation ng amount ng nitrogen, lalo na kung ni-repeat natin with multiple trials itong process. So let's say dito po sa ating result ng experiment dito sa ating illustrations. So we have on this axis po, dito sa baba, meron po tayong tinatawag na analysis. Ibig sabihin po, ito po yung ating mga ginawang or bilang nung ginawa nating setup. So setup 1, analyst 1, setup 2, setup 3, and setup 4. Then bawat setup po, meron po tayo ng measurements. Then ito pong mga dot na yan po yung nagre-represent ng mga results. Okay? So, let's say for example po, itong analyst 1, kung ito-trace po natin, ito pong mga kulay orange. So, ito naman pong nandito sa side na to, ito naman po yung absolute error. Yung percentage ng nitrogen. Pag siya po ay nakatapat sa zero, ibig sabihin po, doon siya sa accurate value or wala siyang error. Wala siyang present ng error. Ito naman po mga negative na to, ito naman po yung kulang, kaya negative. Ito naman pong positive, ito yung labis o lampas ating true value. Okay? So, ang analyst 1 po, pinapakita po dito na siya ay merong measurement na bukod sa precise na ay accurate. Ano, precise na siya kasi nga po, lagi po siyang naandun sa true value kasi wala siyang error. Kaya po siya ay precise and accurate. Pagdating po dito sa analysis 2 or analyst 2, kung mapapansin niyo po, may iilan po tayong mga precise doon sa zero error. Dito po sa gitna, tatlo lang po yung measured na pumasok dito sa no error. Pero ito pong mga nasa gilid ay mga less accurate na po kasi may negative 1, negative 0.5 at negative 1.5 po error itong mga measured value na to. So, ibig sabihin po, yung ating analyst 2 ay masasabi natin na both imprecise and inaccurate. Kasi pag kinuha niyo po yung mean nito, ay malaki po yung magiging result ng kanyang error kasi nga po negative 1, negative 0.5 at saka dito po sa kabila may error din po yung kabila kaya po siya ay inaccurate and imprecise. Ito naman pong analyst 3, siya po ay precise pero siya ay inaccurate. Precise po siya kasi consistently nandun siya sa spot na yon na kung saan dito siya tumapat sa pagitan ng negative 0.5 at negative 1. So, precise po siya, consistent po siyang may error. Kaya po siya precise pero hindi siya accurate. Kasi ang accurate po dapat dito sa zero na absolute error. Okay? So, sana po naintindihan ko po yung ano nito, interpretation nitong ano ito, diagram. So, next po sa analyst 4, kung mapapansin niyo po, siya po ay hindi na precise, hindi pa accurate. Okay? Okay. So, kasi po, kita niyo, error na negative o ano. So, puro error. Tapos hindi pa sila magkakalapit ng result. Magkakalayo pa sila ng distance. Kaya imprecise na siya, inaccurate pa. So, dito po sa susunod na table, tingnan lang po natin. Ito naman pong table na to is nagpapakita po ng mga level ng uncertainty kung ang ating pong mga uncertainty ay may equal magnitude. So, magpapakita po dito sa first column is combination of uncertainty. Meron po tayong apat na ano dito po, uncertainty. And ang possible combination niya ay positive at saka negative. Ibig sabihin ng positive po is either siya po yung lampas sa true value or labis. Tapos ito pa naman yung negative ay yung kulang. So, dito po sa unang set po ng uncertainty with equal magnitudes, ang magiging magnitude po ng random error niya ay positive for U. Bakit po positive for U? Kasi po, pag pinag-plus po natin itong apat na positive, ang magiging result niya ay positive 4. Okay? So, ano naman po yung possible na combinations or order nitong apat para mag-produce ng positive 4? Meron lang po siyang isang combinations. Okay? Tandaan nyo, meron lang po siyang isang combinations or order at the same time, positive 4 yung magiging result. Kasi kahit pag balik-baliktarin nyo yan, ang ano niyan, yung combinations nito, isa lang po yung mabubuo nating combination. Okay?
Then sa 4 kung siya ay pare-parehas na positive, 1 ang kanyang magnitude to create +4. Now, dito naman po sa sunod, meron po tayong magnitudes of error na +2. Ano, kung mapapansin niyo dito sa combination po natin, meron po tayong isang negative at tatlong positive. Okay? So, ang gawin po natin para mas maano po natin kung bakit lalabas yung +2 is let's say for example, ang negative 1, 'pag in-add niyo sa +1, ang magiging result niyan ay 0. Tapos itong positive na ito, 1 at saka itong positive na 'pag in-add niyo siya magiging +2. Okay. So, ilang combination po kaya na merong tatlo tayong positive dito sa 4, tapos may isang negative na kung saan ang magiging sagot niya ay laging +2. Meron po tayong 4 na possible combinations ng uncertainty. 4, yun dito po, number of combination. So, kung mapapansin niyo, ito first combination, tatlong positive, isang negative. Itong second combination, tatlong positive, isang negative. Pero ganun pa rin ang nagiging sagot, positive 2 pa rin. Tapos itong sunod po is tatlong positive, isang negative. Tatlong positive, isang negative. So, meron po tayong hanggang 4 na combinations na puwedeng gawin na positive 2 pa rin yung magiging sagot. Kung ang ating uncertainty ay tatlong labis at isang kulang. Okay, so 4. Next, paano naman po pagka ang ating uncertainty ay dalawang kulang or dalawang negative at dalawang positive or dalawang labis? So, ang magiging result naman po 'pag pantay ay 0. Kasi negative 1 plus negative 1, negative 2 plus positive 1 plus positive 1 ay positive 2. Ang pag-equal magnitude po ng positive at negative, pag pinag-add po natin, ang magiging result ay 0. At ilang combination po ang pwede nating magawa na kung saan ang magiging result lagi nila ay 0 kapag dalawang positive at negative. Hanggang 6 combination po ang pwede nating magawa na series of measurement. Okay? So, next po, dito naman po sa sunod, kabaligtaran naman po ito ng positive 2. Negative 2 naman po dito. So, ang gagawin naman dito para negative 2 result niya, tatlo ang kulang or tatlo ang negative at isa ang positive. So, ganun din po mangyayari dito sa baba. So, tatlong negative sa positive, pero iba-iba yung order. So, hanggang ilang combination ang pwede nating magawa with that tatlong negative at isang positive na magiging negative 2 lagi ang sagot. Hanggang 4 na order. And sa last naman po, kabaligtaran naman po nung nauna. Kung dito po ay positive, dito naman po 4 na negative. So meron tayong 4 na negative na ang magiging magnitude of uncertainty niya ay negative 4. So ilang combination na pwede magawa? Isa lang po. So ngayon, yung relative frequency naman, paano siya kinukuha? Nakikita niyo po ba itong 1, 4, 6, 4, at saka 1? Yan naman po, i-add nyo lang. Yan po yung magiging denominator dito. So ibig sabihin, yung number of combinations niya na 1 is i-o-over niyo to 16 kasi out of 16, 1 lang yung combinations na kayang gawin itong ah, combination ng uncertainty na puro positive 1. So, ito po yung ating relative frequency. Okay, para sa frequency distribution table mamaya. So, ganun din po ito, 4 over 16. So, 0.250. Tapos, 6 over 16. Kung iisipin niyo po, ito po yung kanilang percentage. So, ilang percent po nung mga uncertainties ang meron na ganito kadami yung combination na 6 combinations. So, meron po tayong 0.3 0.375. Iko-convert pa po ito sa percent na times nyo pa sa 100 para maging percentage siya. So, ganun din po, 4 over 16, tapos 1 over 16. Okay? So, yan po yung ibig sabihin nitong table na to na nakikita nyo dun sa inyong copy ng PDF. Ito naman po yung mga normal distribution nila. So kung mapapansin niyo po, yung merong -4 hanggang +4 po na uncertainty. So meron po siyang equal distribution dito sa gilid. So ang magiging mean po kasi ng mga yan is yung 0. Ano? 0 po kasi equal yung magnitude ng distribution dito sa magkabila. So since ang magiging po natin, basis po natin ay 0 sa normal distribution, so yung deviation po nila dito sa gitna will also determine their precision. Okay? Pag ano po kasi nito, paglapan po nitong bell shape na to, ibig sabihin mas layo-layo yung kanilang value or yung distance nila sa isa't isa. So, ito naman po hanggang 10 po yung uncertainties. Ito.
So kung mapapansin niyo mas dumami na po yung mga datas or plot ng datas dito sa hanggang 10 na uncertainty. Pero still po kung normal distribution po yung mangyayari, ang magiging mean niya ay kung may equal magnitude sa magkabilang side ay nandito po sa zero ang gitna po. So ibig sabihin po yun yung estimation natin ng accurate values sa yung pinakang mean. Ito rin po sa kabila, ito po yung pinakang deviation from the mean na distribution din po. So, negative po kung dito po sa side na to ay mas mababa from the mean, pagka ito naman ay mas mataas. So, ito rin po yung estimate ng SD natin or yung standard deviation. Pag po ganito po yung ano niya, yan, mas ano po yung kanyang lapad ng bell shape ay mas ano po yung distance ng mga data. So, mataas po yung standard deviation. Kapag naman po mababa ang standard deviation, mas tumatayo po yung bell shape kasi mas malapit sila sa mean. Okay? So yan po yung ano, yung pag interpret ng mga normal distribution when it comes to estimation of the magnitude of the tawag dito, yung random errors or yung mga precision ng mga data that occurs in our series of measurement. Usually, yung anyang deviation around the mean ang tinitingnan kapag mag-estimate tayo ng random errors. So, yung ganito po, mas mataas po yung random error ng ganitong itsura. At pag mas makipot po is mas bumababa po yung random error kasi mas precise po yung mga data. Pero hindi necessary na mababa yung random errors mo or mas precise yung data. Hindi siya necessary na accurate yung data. Ang mean kasi ginagamit lang siya as estimation ng ating accuracy. Ngayon, possible po kasi na kahit pa yung mean ng mga data nyo or series of measurement na palabas nyo, possible po kasi na hindi siya tapat sa pinakang accurate or tamang value kung meron tayong presence naman ng systematic error. Kasi possible po kasi ano, 'di ba, sabi nga inaano niyo yung random errors, kukunin niyo yung mean, pero hindi tapat yung mean dun sa true value, okay? Yun yung tinatawag nating systematic error. Kaya pwede pong mangyari at the same time ang systematic error at saka random error. Lalo na kung hindi calibrated yung ating ginamit na measuring instrument. Okay? So kahit pa sabihin mo estimate ng accurate date measure yung iyong mean na nakuha doon sa series of measurement, kung hindi naman siya tapat doon sa true value, ay inaccurate pa rin po yung magiging result mo kahit pa siya ay precise. Okay? For our next video po, atin pong pupuntahan pa yung iba pa pong estimates ng ating random errors and also yung mga statistical analysis to analyze the random errors of the measurements. Okay? So, bago po tayo dito sa video, so please subscribe to our YouTube channel and also hit the notification bell para updated po tayo sa mga bagong video dito po sa Sir Onis Corner. Okay? So, malaking tulong na po yun dito sa ating channel. So, that's all for this video and God bless po everyone.